Marami sa ating makadiyos, pero minsan salungat sa buhay Kristiyano. Marami sa atin nagsasabing kilala niya ang Diyos, subalit salungat naman sa kanyang buhay. Kung tayo ay sinasabi natin tayo ay makadiyos, we follow what Jesus. Sinusunod natin ang naisin ng Diyos para sa atin. Kaya nga sabi nga napakautuso daw po talaga ng demonyo. Sabi nga ang demonyo po, lagi po yan umaalis. Tuwang-tuwa po yan kapag may mga taong hindi na nagsisimba. Tuwang-tuwa po ang mga demonyo pag may mga taong hindi na marunong magdasal. Hindi po yan babalik. Kasi bakit? Alam niya sa sarili niya na marami siyang nasisilo. Kaya nga sabi, kailan bumabalik daw ang masamang espiritu? Kapag wala na siyang mapuntahan. Babalik na yan sa kanyang tahanan. At muli magpapanibago. Pero pagdakay, lalabas muli yan. Subalit sa kanyang paglabas, mananama pa yan ng iba. Tingnan nyo, pansinin nyo, no? Minsan nananahimik ka sa inyong tahanan tapos may tatawag sa iyo para ka lang mag-inom, para ka lang magsugal. Hindi mo napapansin, sa inyong dalawa pa lamang, unti-unti kayo nakakahikayat ng mga tao. Nasanay yung hindi naman inyo kabilang sa sugal, sa pag-iinom, pero nakakasama nyo. Ganon ko minsan ang demonyo no? Ang demonyo, tuso. Bakit? Kung saan ang tao ay nagpapakabanal, kung saan ang tao ay nagpapakabuti, gumagawa ng kabutihan, naroon ang demonyo. Kasi sabi ko nga, hindi natura ng demonyo ang magpakabanal. Ang natura ng masamang espiritu ay sirain ang relasyon natin sa Diyos. Kung tayo'y baka Diyos, kung tayo'y panig sa Diyos, gagawin natin ang ginagawa ng Diyos. Gagawin natin ang pinagagawa sa atin ng Diyos. That's basically, meron sa atin, makadiyos na, pero ang buhay, wala. Ganun pa rin. Wasak-wasak pa rin ang buhay. Pinapairal natin ang ating sama ng loob, kasinungalingan, kasalanan, ang pagiging greedy, at kung ano naman, for sure, panalo ang masama. Pero kung ang pinapakain natin sa ating sarili ay ang pawang paggawa ng kabutihan, ang pagdarasal, ang pagdalo ng misa, araw-araw, panalo ang good. In our gospel for today is such like that. Hindi natura ng Diyos o na magpalayas. Well, natura niya na tayo ilayo sa kasalanan. Kaso nasa ating pagpili Kung tatahakin natin ang buhay ni Beelzebul. Basically, that happened in our life today. Kaya nga minsan, nasisilo ka na ng demonyo, nandyan na yung tatamaring ka, nandyan na yung mas mainam ng nasa bahay lang kaysa pumunta sa linang upang magdasal ng rosaryo. Mas mainam na maipagkwentuhan sa aking kapwa, sa aking kapitbahay, kaysa ang dumalo ng pagdiriwang na aktibidad sa simbahan. Manatiliin natin ang pagiging mabuti. Kung ikaw ay makadiyos, you must follow what He did. We must follow what He teach us. Always remember, kapag tayo ay nakakalimot na sa buhay panalangin, kapag kayo ay nakakalimot na sa pagbibigay ng oras sa Diyos, baka hindi na ang Diyos ang nananahan sa inyo. Baka si Beelzebul na. Sino nga ba magpapalayas kay Beelzebul? Ang Diyos ba? Hindi. Kayo. Bakit? Habang patuloy niyong pinapakain ang kasamaan sa inyong kalooban, mananatili ito na iyong sinusundan. Kaya nga, ask yourself, saan ka ba nabibilang na wolves? The evil wolves o the good wolves? Amen.